Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jab. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yun guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So yun guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, iwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. Okay? Tignan natin guys. Kanina bang love reading yung masasagap natin ngayon? Ayan. Spirit guide. Kanina po bang love reading ito? Spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong Knight of Swords. Communication, haste, truth teller, and debate. Oh. Ay na naman tayo. 'Di ba? So, I think parang may pagtatalo sa inyo ng person mo ngayon. Hindi kayo nagkakasundo or pwedeng misunderstanding. Okay, kasi parang parang may pagdududa yung isa sa inyo. Okay, pinagdududahan yung intention ng isa na parang merong something, no? Merong hindi magandang ginagawa si person. So, nabibigyan ng kahulugan talaga yung mga ginagawa niya or ikaw, kung sino man yan, guys. Pero, isa yun sa nagiging conflict nyo. Pangalawa yung communication. Kaya parang nagkakaroon, guys, ng pagdududa. Kasi nga, hindi masyado nakikipag-communicate. Parang hinahayaan. Parang pinababayaan. So, nandun sa point na grabe yung stress and grabe din yung pag-overthink dito. Okay? Kaya may pagtatalo nangyayari dito. So, kung i-workout lang tong communication na to, mataas yung chance na maayos eh. Okay, yun nga lang guys, na nakikita ko kasi, since nasa bottom of the deck natin yung Six of Swords, natutulungan ka naman ng person mo. Nagtutulungan naman kayong dalawa, no, sa hirap at ginhawa. Pero may mga scenario talaga na parang napapatanong, ano talaga yung plano na tong taong to sa inyo? Okay? Pure ba yung intention niya? Tignan pa natin ha. Spirit guide. Kanina po itong love reading. Spirit guide. Meron po tayong, ayun no, Four of Wands. Victory, harmony, happiness, celebration, and ceremony. Nakikita ko naman guys na gusto kang pakasalan ng person mo. Nakikita kanya na someone na ikaw yung gusto niya makasama habang buhay. At nakikita ko rin sa person mo na parang wala siyang nakikitang ibang tao eh. Okay, kundi ikaw lang. Sa ngayon kasi talaga may plano siya. Yun nga lang, may nangyari. Yung iba sa inyo guys natatakot dahil nga dito sa pagtatalo na to, baka yung energy niya na to is baka magbago. So kung mahal ka talaga ng isang tao guys, kung ito yung plano niya, consistent yan kahit magtalo pa kayong dalawa. Nandun pa rin sa point na gusto ko pa rin pakasalan. Pero since ganun yung mga takot mo na baka biglang magbago kasi nga nagkakaroon ng pagtatalo or pwedeng nagbabago na siya. So, tanungin mo yung sarili mo, I think hindi na talaga worth it. Baka nagiging selfish na tong taong to, no? Iniisip na lang niya yung sarili niya. Ngayon kasi guys, may mga suliranin. Ayan, hindi mo makuha yung tamang sagot sa kanya. Every time nakakausapin mo siya, pwedeng lagi mainit ang ulo. Alin man sa inyong dalawa guys, basta may tampuhan kayo ngayon, no? Uso ba tampuhan ngayon? Pero nakikita ko naman guys, may plano yung person mo kasi may wedding dyan. Gusto kanya makasama, ikaw na yung nakikita niya na mapapangasawa niya eh. Ang hirap talaga guys pumasok sa relationship tapos ang hirap gawing consistent, no? Yung energy ng person na magiging loyal talaga or faithful sa inyo. Kasi di natin hawak yung utak niyan eh. Okay, kaya talaga may mga takot. Tignan pa natin. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron po tayong Two of Swords. Okay, talagang puro pagdududa yung nakikita ko dito guys. Kung ba't hindi talaga nag-work to. Tamang duda talaga. Or pwedeng gumagana kasi yung intuition nyo eh. Okay? Na parang, teka, nalilibang tong taong to. So, alam nyo guys, pag babae kasi yung kinutuban, totoo talaga eh. Kasi, nagtatanong yung iba, diba? Bakit babae lang yung may ganyan? Kasi madalas kasi babae lang ang niloloko eh.
babae ang niloloko. 'Di ba? So, kaya mas malakas ang intuition ng mga babae. At saka masyadong matured ang mga lalaki kasi mabagal sila mag-mature, 'di ba? So, may mga lalaki rin naman guys, lalo na kung psychic ka, malakas ang mga pakiramdam ng mga 'yan. Okay, may mga ganon. Depende naman siguro sa tao din. Okay, nasabi ko lang naman. Okay, tignan pa natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Spirit guide. Kanina po itong love reading. Ano po yung sitwasyon? Meron tayong 9 of Pentacles, security, gratitude, wealth, comfort, and leisure. So, yung iba sa inyo guys, masyado kayong practical, focus talaga sa trabaho, sa career. Marami kayong kino-consider. Isa na yung mga goal mo sa buhay. Ayan, no? Kasi nakikita ko sa inyo guys, talagang hindi naging maganda yung mga pinagdaanan mo sa buhay nung kabataan mo. And I think yung iba sa inyo, ayaw mo nang bumalik sa ganong klase ng sitwasyon na talagang sobrang hirap ng buhay. Tapos ang hirap maging masaya, ang hirap maging, mahirap maging komportable. Ganon. Lalo na pagka masyado ka nag-overthink, nag-worry sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo, ganyan. Okay? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Swords. Restriction, limitation, stuck, bound, and isolation. Okay, so may na-stuck talaga dito. Hirap umalis dun sa sitwasyon. Nakikita ko na parang nasasaktan, nahihirapan. Parang siguro dala na rin talaga ng pag-o-overthink. Actually, wala ako nakakita masyadong problema dito. Nag-o-overthink lang din talaga. Kasi nga, wala masyadong communication. Tapos pag nag-uusap, parang wala ka talagang makonsagot kasi mas madalas nananahimik na lang. Ganon. So, ang hirap, no? Ang hirap kausapin ng ganitong klase ng tao. Kahit sino naman, no? Pag di ka kinakausap ng maayos, talagang mahihirapan ka kasi di mo na ako kayong tamang sagot eh. Okay? So, ayan, may mga stock. Tignan pa natin. Meron tayong 5 of Pentacles. Loss, hard times, concern, desperation, and poverty. Diba? Sabi ko sa inyo, kahirapan sa pera. Pwedeng nandun yung takot ng iba dito kasi pwedeng yung person mo, sinusuportahan ka sa pera, or pwedeng asawa mo na siya. O yung iba sa inyo guys, pwedeng sa past to tignan mo yung sitwasyon mo nung hirap na hirap ka sa pera, tapos parang hindi mo mahagilap tong taon to. Pwedeng ang hirap niyang, lapitan that time. So, pwedeng wala rin naman siya eh. Kaya nga yung iba sa inyo guys, nagsusumikap talaga 9 of Pentacles na magkaroon ng stability pagdating sa inyong pamumuhay kasi ayaw mo na nagdedepende. Ang hirap kasi talaga guys nang dedepende kasi sa tao. Tapos wala kang assurance na yung taong yan na is talagang parang matutulungan ka or para sa'yo talaga. Ganon. Wala kang nagiging assurance. So, tignan pa natin guys. Meron tayong Knight of Wands. Passion, motivation, energy, fire, lust, and action. Okay, so mahal ka naman ng person mo. Pinapakita naman ng card default. Ulit naman guys. Parang passionate naman siya. Lalo na at willing naman daw siyang tulungan ka. Yun nga lang guys, hindi talaga masyadong maayos kasi yung pakikipag-usap. Lalo na guys, nakikita ko kasi pag-uusap dito is pagkagalit or pagka may naramdaman lang na any negative na feelings. So, sa halip na parang kausapin ng maayos yung partner, ang nangyayari guys, paggalit, no? Pwede kasi hindi na nasa maayos na pakiusap, hindi pa rin naman makausap. So, pag paggalit, hindi pa rin naman. Ang hirap guys, ang hirap ng ganitong klase ng karelasyon. Nakakainis. Nakakainis yung ganyang karelasyon na talagang wala kang makukuha sagot. Mas gusto pa manahimik guys, no? So, the sun. Okay, hindi talaga mag-work ito kasi hindi siya marunong mag-explain. Pero kung makita mo guys, ang ganda ng pera mo eh. Okay, mag-focus ka sa career mo, siya yung nagiging malaking distraction mo ngayon. I think kahinaan mo yung love. Okay, ang laking impact sa'yo talaga ng love. Yung iba kasi kinakaya eh.
Okay, hindi kasi guys, ginagawang balanse. Pag sobrang attached ka sa person mo, sa love, pwedeng hindi ka ganon ka-attached sa family. Pwede naman guys kung ang priority mo is yung family mo. So, hindi mahalaga sa yung love life mo. So, may mga ganyan guys. Hindi yan guys ginagawang pantay-pantay talaga guys. So, saan ka dun guys? Focus ka sa responsibility, sa family, sa career, or sa person mo. Ayan, may nakikita ko dito guys, para may mga buntis dito, the Empress. So, kaya rin siguro guys, nandun yung pag-overthink. Baka may postpartum, no? Or pwede bagong panganak. Okay, so ayan guys, malakas ang energy ng Swords, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Okay. Tingnan pa natin guys. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Shuffle lang natin to guys. Nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon. Okay, so meron tayong 10 of Pentacles. So guys, ang 10 of Pentacles naman is family. So, nararamdaman niya sa'yo is part ka ng family. So, hindi ka na, parang mahirap ka nang i-detach ng ganun-ganun lang. Kasi parte ka na ng buhay niya. Okay? Nakikita ko naman sa kanya guys na, ayan, hindi rin siya guys masyadong pinapansin ng pamilya niya. So, I think meron din siyang problema sa pamilya. So, parang intindihin mo na lang. Or siguro mas maganda na i-open niya rin sa'yo, di ba? Para mas magkaintindihan kayo. Kasi ikaw parang hirap ka rin guys na maunawaan yung mga bagay-bagay sa connection yung dalawa. So, ayan guys yung nakikita ko dito. I think meron din siya guys pinagdadaanan. And, ang problema niya is yung pamilya niya. Pwede rin naman guys na yun nga, ikaw yung mas nakikita niyang pamilya niya kaysa doon sa pamilya niya. Parang yung family mo, mas malapit pa siya ron kaysa sa pamilya niya. I think meron siyang issue sa family, baka hindi ka pa napapakilala din sa pamilya niya. Okay, ano naman ang tingin sa ni person? 10 of Wands, oppression, burden, hard work, responsibility, and duties. So, nakikita ka naman niya guys na nagpapaka-workaholic ka. Nakikita naman niya yung pagod, hirap mo, sakripisyo mo. Feeling niya nga, masyado niyang dinadagdagan pa yung mga problema mo. Na-appreciate ka naman niya. Yun nga lang guys, kasi parang ang laki ng issue niya sa pamilya niya. And nakikita ko rin dito guys, parang parang iniitsapwera siya. Hindi siya masyadong pinapansin, malitan tingin sa kanya. Siguro marami kasi siyang kasalanan. Kaya ganyan yung trato sa kanya ng pamilya niya. Parang binabasura siya. Okay? So, 10 of Wands naman guys, ang tingin sa'yo ng person mo. Ayan o. Ang dami mong kinoconsider. So, minsan busy ka, di ka nakikipag-usap. Parang sinasabayan ka na lang din niya. Ano naman yung magiging action niya? Ayan. Diba? Galit. So, nakikita ko guys, makikipag-usap sa itong person mo na to, I think makikipag-debate pa yan, makikipagtalo sa'yo. 'Di ba? Pwede naman guys na kakausapin mo tapos ang response sa'yo is pagalit pa. 'Di ba? So, parang ang hirap guys, pakisamahan talaga. Okay, ayan. Okay? So, may pag-uusap daw, pero parang may pagtatalo pa sa pag-uusap na to. So, for me guys, no, para hindi ka na mag-overthink, huwag mo na masyadong kausapin. Or pwede guys na pag-usapan mo. Pag-usapan nyo. Nakikita ko naman guys na mahal ka ng person mo, pero I think masyado nang overwhelmed. Na-overwhelmed na siya sa mga bagay-bagay. Sa paligid niya, ang dami niyang iniisip na problema. So, tingnan natin ano naman yung maging outcome. Meron tayong 9 of Pentacles, security, gratitude, wealth, comfort, and leisure. So, mag-ingat ka ha. Ingatan mo kung, ingatan mo yung sarili mo. Huwag kang basta-basta tumutulong din. Kasi nakikita ko na pag kampante na yung person mo, maayos na yung source of income niya, mataas ang chance na hindi ka na niyan masyadong papansinin, hindi ka na niyan iniisip, tsapwera ka na ulit. Kasi, nakuha niya na yung kalahati ng energy mo eh. Okay na siya ulit. Masaya na siya. 'Di ba? Pwedeng kinakausap ka lang niya guys pag meron siya matinding problema, pag hindi niya na kinakaya yung burden, or pwede rin naman guys na pag masyado na siya guys na overwhelmed, lalo na pagdating sa pera na down talaga siya. Okay?
So, pag nagiging maayos na ulit siya, guys, 'di ba? Yung sitwasyon, tiyapwera ka na ulit. So, parang huyo ka na, sino ka na, parang ganyan yung nakikita kong energy dyan. Okay, so sa side ni person mo, may mga earth sign tayo dito, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, and Sagittarius. Tingnan natin yung single sign, ano yung mga malalakas na zodiac sign. Meron tayong Scorpio, Virgo, Cancer, Aquarius, Gemini, and Aries. Okay, parang Aquarius, Libra, Pisces, Capricorn. Ayan. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Kasi baka di mo na alam eh. Di mo na alam kung talagang may feelings ka pa ba talaga sa kanya. Baka wala na, di ba? Okay, ano ba yung nararamdaman mo sa person mo? So guys, commercial lang tayo, no? Sa mga nagtatanong ulit sa private reading, nasa description box below yung link. Or iwan ko na lang ulit sa comment section. Minsan nakakalimutan ko kasi. Okay, tingnan natin guys ano ang nararamdaman mo sa person mo. Okay, nararamdaman mo kay person. Meron tayong Ace of Wands, beginning, creativity, idea, offering birth and will. So, nakikita ko dito guys, magkakaroon ng new beginning. May nakikita rin ako guys, opportunity na paparating sa'yo. Lalo na sa career. So, kung ano yung nararamdaman mo sa person mo, baka wala na. Kasi nga, ma-overwhelm ka sa dami ng opportunity na paparating sa inyo guys. So, parang ang gaan, no, na-transfer agad sa ibang bagay yung nararamdaman mong doubt dito sa taong to. So, totoo yan guys eh. Pag totally healed ka na, di mo na naiisip yung taong yan, kusa yung babalik. Okay, pero eto naman guys, nakikita ko, parang karelasyon mo naman, naguguluhan lang din talaga yung iba sa inyo kung i-give up mo na ba talaga. Okay, so yung nararamdaman mo naman sa person mo is Ace of Wands. Minsan parang awa na lang din. Hindi mo sure eh kung pagmamahal pa ba or dahil lang hihinayang ka na lang sa mga nangyari or pwede rin naman na pinaninindigan mo dahil sa hiya, no? Pwede may nangyari kasi guys, na parang nahihiya ka kung bibitawan mo na lang ng ganun-ganun lang tong taong to. Okay? Parang baka ma-judge ka eh. Okay, ano naman yung tingin mo kay person? Meron tayong the devil, di ba toxic oh? Materialism, slavery, addiction, stock, sexuality. So guys, ano, yung person mo daw masyadong materialistic. So sa dami ng gusto niyang makuha sa buhay niya, talagang i-dispatch siya ka nito guys. Okay? Lalo na't hindi naman, wala naman siya nakukuha sa'yo eh. So nakikita ko sa person mo guys, ayan, medyo toxic talaga yung energy niya. Okay, tignan naman natin guys, ano naman yung magiging action mo. The Magician, talagang ikaw, nagpo-focus ka talaga sa career mo. I think yung iba sa inyo, mas importante sa iyo yung career mo. Kasi siya, distraction sa inyo. Ayan o. Nakikita ko guys na talagang ang hirap ng i-workout. Kahit na parang pilitin mong i-workout yung relationship mo sa taong to. Siya mismo din yung nagiging dahilan kung bakit nagiging toxic na rin talaga kayo guys. Okay, and napaka-cheater na tong person na to. May cheater kasi tong the devil. Okay, parang mas gumagana sa kanya yung wit-wit niya. Kesa utak niya. Or kung babae yan guys, yung niya, mas pinapagana niya pa yung 'di ba, last kesa sa kesa isip niya. 'Di ba? Yun yung mas importante sa kanya guys, yung satisfaction niya. Okay, sabi ko sa inyo guys, ito, na sexuality nakalagay dyan. So, mas importante sa kanya yung masatisfy siya pagdating doon. So, ikaw, yung action mo guys, mag-focus ka sa sarili mo, bubuin mo yung sarili mo, and bahala na parang kung ano na mangyari sa relasyon na to. Sabi ko naman sa inyo guys, mahal kayo ng person mo, yun nga lang, hindi mo talaga mararamdaman kasi hindi ka naman kinakausap. Pag kinausap mo, parang di ka na lang kinakausap. What I mean, pag kinompronta mo, pag tinanong mo lang naman, bakit ganito siya, hindi ka nakakausapin guys. Mas gusto niyang manahimik. Tignan natin guys, ano naman yung magiging outcome. Meron tayong Two of Cups, love, romance, relationship, meeting, marriage, and healing. So, nakikita ko naman guys na yung magiging outcome dito, ayan, dahil nga nagpo-focus ka sa sarili mo, kusa itong babalik, no? Kusa siya magpaparamdam sa inyo.
Then, sabi ko sa inyo guys, ikaw na magtansya kung talaga mag-work pa ba yan or baka hindi na. 'Di ba? Pinahirapan mo na lang yung sarili mo na to kung ulit na lang yung sitwasyon. So, hayan, sa side mo, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan pa natin. Ano yung malalakas na Sagittarius? Meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, ayan. Meron tayong Capricorn, Leo, Aries, and ayan, Sagittarius and Virgo. Kataya guys ng dalawang card sa napapunta yung relasyon nyo. Saan na to patungo? O, diba? Eight of Swords. O, patoxic na yan guys. Patoxic na yan, mapag-iisip-isip mo na yan. Na parang kahit ano para talaga gawin natin, talagang, lalo na guys, napaka-toxic na nito. I think ikaw na yung magde-decide na i-give up na lang eh. Tutulungan mo na yung sarili mo na mag-recover, mag-move on. Kasi talagang ang hirap ng ayusin, no? Tignan natin love advice, love advice, love advice. Meron tayong express your love. Hindi mo alam kung paano mo siyang i-approach Kasi parang ang awkward, lalo na may mga issue kayo. Ang awkward na ipakita pa sa kanyang mahal mo siya Yun yung nararamdaman ko sa inyo. Tignan pa natin. Meron tayong stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. So, sinasabi lang dito guys, think positive lang. Darating ang tamang tao para sa'yo. Codependency. Nakikita ko guys, itong person na to, hindi naman niya kayang panindigan yung sarili niya. Yan, lalo na kung karelasyon ha. So, baka may mag-comment na naman, pasa ko madam sa past person. Hindi past person yung nakikita ko dito guys. Karelasyon. Okay, karelasyon. Okay. May mga nagagalit kasi ng mga ex dyan. Mensahe sa'yo ng person mo. Meron tayong our love is eternal. Ako. Feeling ko twin flame mo tong taong to. Mahirap kayong paghiwalayin guys kahit toxic na kasi twin flame kayo. Will you help me? Sabi ko sa inyo. Hingi rin ng tulong sa iyo pag di niya na kaya yung buhay niya. Di na kayang bitbitin pa yung sarili niya. Message ni person sa'yo. Meron tayong why do we have to be apart? So, parang may mga kina-question siya doon sa relasyon yung dalawa. Parang ano pang sense? Bakit ganito pa? Bakit ganyan? Time will tell. So, parang siya pa talaga nanghihingi ng space. Parang sa tamang panahon. Okay, so ayan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.